malapit kayo sa akin dahil ako rin ang tunay tagaligtas ninyo. Gusto ko kayo iligtas, nasa inyo niyo yan. Kung tutuloy kayo, kung kagustuhan nyo, ay hindi, nasa inyo yan. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Ito mangyayari, ito mangyayari. Malapit na, alam ko malapit na. Pati ako wala yung magawa. Kung hindi kayo mag-pray, tinihan nyo, iiyak kayo, tapos na rin ang walang tutulong sa inyo kahit anak ninyo, pamilya ninyo, wala. Ikaw ang liligtas sa sarili mo. Tignan natin, kung mayroon ka mga matutulungan, ang kayabangan mo, kung mapili mo ba sabihin kung ano, kung kaya mo yung ligtas, tubig lang, kung hindi ka marunong mangoy, patay ka na. Tubig ko, darating. Ano sa TV pala? Ako sabihin ko sa iyo, darating. Kasi ang iling ko lang sa inyo, magsabay-sabay tayo, magkakaisa tayo para iiwasan natin ang Pangasinan kung ano man. Huwag nyo iral natin ay pagdating yun, likdom na lahat. Zero balance na, hindi mo na makita ang pamilya mo. Pati sarili mo, hindi mo rin kaya ligtas yan. Tingnan. Ang sabi ng Ama, siya lang ang pag-asa natin. Kailangan natin pagbalik mo sa Kanya. Walang kayamanan, madadalay sa atin kung hindi ugali nyo maganda. Huwag nyo pagsisihan sa huli. Ang pagsisisi talaga lahat sa huli. Huwag nyo pagsisihan sa huli. Kung gusto nyo, pagbago na kayo para wala na kayo pagsisihan. Amen. Ito, sabihin ko sa inyo, pagdating ng oras ito, tapos ng pamilya ninyo lahat. Pagdating malaking tubig, linggo, tapos na. Balik ka na sa zero. Dahil ang kapamilya, pagsamantala lang tayo dito. Pamilya mo lang ngayon. Pag oras kinuha na yan, tapos na lahat. Mag-zero tayo lahat. Walang pamilya dito. Kung tunay natin pamilya, ang nagbigay ng buhay sa atin. Siya ang nagpapaba sa atin. Siya ang tunay na tayo. Dahil lahat tayo haharap sa Kanya. Tama po. Huwag niyo palaki, may pamilya ka dito. Huwag niyo paglaki. At ako ang tagaligtas ninyo. Sabi ng Ama, wala kung sino man ang magliligtas ko, hindi nagbaba sa iyo, yung naghirang sa iyo, siyang Diyos may kapal ang tunay tagaligtas sa atin. Yung mga anak natin, pinahiram lang sa atin ng Diyos yun para may kasama ka. Hindi mo yung dugo. Yan, ang dugo ni Jesus yan. Hindi mo katawan yan. Tapos pati ikaw, wala kang kwan yan. Pinahiram lang ang katawan lahat ito. Walang sinumang mayabang dahil lahat yan babalik sa Kanya lahat. Ang kapangyarihan dito sa lupa, ang katawan, buhay dito, at hininga natin sa Kanya galing yan. Huwag niyo sabihin ay mas mataas pa tayo sa Kanya at baliwalain natin. Sa bandang huli, iiyak tayo. Hindi natin kahit isang libong beses tayo magsisiwala na dahil pagdating ng oras yan, lumang sa Diyos. Ngayon dito sa atin, hindi nagtulong sa Japan na ang kinatatakutan ng tsunami. Dito sa atin yun ang tsunami na mangyayari. So patuloy po ang pagyalik ko na. Ngayon po, ang ikinapakot sa ating kaibigan ko ngayon, tungkol po ito sa lindol na makapagbigay ito na tsunami tayo. Ano ka palapit? Malapit na po ba talaga yung pupunta yung nagbuwan? Grabe naman to. Kakapasok ng balita, guys. Sa mga video po ito na balita, hindi po ito sa TV. Taman lupa. Mayroon pong nakitaan tatay ngayon na malapit na po talaga na maranasan po ng mga Pilipino yung tsunami na hindi marami naranasan doon. Asan nakita ni tayo? Mag-umpisa, saan po talaga ito mag-umpisa? Patay na. Posibleng aabot ito guys ng mahigit 8.6 or 8.1, 7.9 na lindo po na maranasan po dito sa ating pagsaray ng Israel po ay wala na kaunti-unti. Nagpaparamdam po yung organic pagkuba, nalupa, kasi natakot ang aming kaibigan, baka ito po yung mangyayari na yung tsunami. Kaya dapat po, taga-Manila, Pangasinan, ito po yung Pangasinan, hindi tatamaan po ng malakas po na
Nakakatakot ito. Mahanga pa niyan. Yes, itinabawag po ulit itatay ko. Dahil po malapit na malapit. Ang maranasan po ng mga tao dito sa atin na makaharanas po tayo ng malalakas na pagyanig. Hindi po. Aabot po ng mahigit tip. Pag sinabing it, guys, sobrang lakas na yan. Pwede na yan na pumutol po ng ilan pala pagbuka. Basta mga mortgage, pwede yan bumaksak yan. Kaya natatakot si kaibigan. Pero gusto kong malaman kayo kung kailan po ito. Pariya daw, sabi po ang aming kaibigan isa, magkatulad lang ito sa buhay ng isang tao na hindi po pwede na malaman. No? Kaya po, pag sinabi ka lang nila, bibigla lang talaga na karamin yan. Pero, ทุกคนคะทางนี้ก็ขอแนะนำคนรู้จักเพจได้มาล็อกแรกสตอรี่มีของรางวัลมือถือเพียบ Tignan mo ang nangyayari sa atin. No? Lagi dito yung bumababa yung isa sa atin. Magkakaisa, magdasal. Huwag natin ilalim. Ang sabi ng Ama, oras na dumating yan dahil narinig ninyo ay เพียบเลยค่ะสำหรับแขก ilik kong babagsak ng mga tao. Wala ka na makikita at sinutulungan mo. Kung sumangin nga ng tubig na, pati anak mo hindi mo mawawalan. Kaya ang isip mo na lang, ito tayo guys, isipin mo na lang, sa kalamitan, kaliguan po ito mismo mabuhay ka ang pa rin. nangyayari po dito sa Pilipinas. Palapit ng palapit ang nangyayari po ngayon dito sa atin. Hindi na po doon sa Japan na ang kinatatakutan yung tsunami. Dito sa atin meron po tsunami na mangyayari. So patuloy po ang pagyanig po na. Ngayon po, ang itinaba ko ni ating kaibigan po ngayon, tungkol po ito sa lindol na nakapagbigay po na tsunami tayo. Ano, malapit na po ba talaga yung puputok yung nagbuwan? Masyad kay Madam Tita Jet, kay Madam Domindario. Anong Grabe blessing naman po po. siya? Kakapasok lang na balita guys. Sa mga hindi po ito na balita, hindi po ito sa TV. Ngayon pong nakita ang tatay ngayon na malapit na po talaga na maranasan po ng mga Pilipino yung tsunami na hindi pa natin naranasan noon. Kaso nandito ni tayo. Mag-umpisa, saan po talaga ito mag-umpisa? Patay na. Posibleng aabot ito guys ng mahigit 8.6 or 8.1, 7.9. Malindol po na maranasan po dito sa ating bansa ngayon guys dahil po ay wala na nga unti-unting nagpaparamdam po yung pagyalig, pag-uba, ng lupa at saka natakot ang ating kaibigan baka ito po yung mangyayari na yung tsunami. Kaya dapat po taga Manila, no? Pagkasinan, ito po yung pagkasinan guys, pwede tatamaan po ng malakas po na pagbibol. Ito pa dahil Ito. Boracay o Palawan? target Pangasinan na. Kasi pinabawag po ulit itatay ko. Dahil po malapit lang palapit. Magkaisa lang tayo. Walang mangyayari yan. Makaharanas po tayo ng Kapit dito tayo. Ang kailangan Pangasinan. aabot po ng mahigit. Pag sinabing it, guys, sobrang lakas na yan. Pwede na yan na pumutol po ng ilan pala pagbuka. Basta mga mortgage, pwede yan bumaksak yan. Kaya natatakot si kaibigan. Pero gusto kong malaman kayo kung kailan po ito. Pariya daw, sabi po ang aming kaibigan isa, magkatulad lang ito sa buhay ng isang tao na hindi po pwede na malaman. No? Kaya po, pag sinabi ka lang nila, bibigla lang po talaga na darating yan. Pero, huwag kayo mag-alala. Kapag meron po mga sign, dito po ang mga sign po sa kung sakali man na may mga tsunami na mga gaganap, no? Dapat po doon sa Manila, dapat po tayo mag-ingat kayo dyan. Kasi yun po talaga ang pinakamalaking mangyayari sa India po doon. Sa pag ito ay
masikip pa ito sa ano sa sunog. I-complete ko sa sunog. Kasi yung yung papatay po talaga ng tao. Ito po ang gusto ko malamatay. Kailan po ba ninyo ito nakita lang? Kahapon pa? Sa ibig sabihin ito, malaki na po yung nilitin na yun. Yung pagbiyak sa ilalim ko ng lupa. Diyos ko. Sabi ko lang yun, wala tayo nagagawa sa Panginoon tayo kung tama-amilan. Pero, Tay, maniwala ko sa ilalim po. Kasi kapantay ng gripo, tubig lumalabas. Tagal-matang lang tayo. Kung bumagsak yun, para po ay advance natin na mapagandaan. Papala po ang ating kaibigan. At saka yung mga hinaharap na sinasabi po nila na pinisip po na po sa bukas, nangyayari na po, unti-unti nangyayari na. Nagaganap na. Basta meron po sila nakita na yung sinasag. Hindi po nila matansa kung kailan po ito mangyayari. Basta sabi po namin yung malapit na Diyos ko po, sana po hindi na mangyayari. Kung hindi ito mangyayari, hindi sabihin dito kung tayo ng Panginoon. Kasi dito po talaga ang sila ng Panginoon na bansa, yung Pilipinas. Tandaan po nila lalo na yung mga tao. Kasi kung ikumpara po na tayo sa ibang bansa, kung sino ang pinakamaraming nagbigay po ng pagsunod at pananampalataya, yung Pilipinas lang talaga. Laging papasalamat kahit maliit po yung natatanggap po ng mga bisig. Pero mas ikumpara tayo sa iba. Yun talagang po. Kaya yung mga itinababot ng kamay, dapat lang po natin napagandaan. Ipagkasal natin pa rin hindi po makatupo. Kasi masakit po sa kalooban natin yung mga kapwa-ating Pilipino ay mapapahamak. Masakit po. Tingnan sa social media po na umiiyak sila dahil po yung mga kamag-anak nila ay nagagaran. Ay, ano po, may kain busit ka, grabe. Oo nga, yun po talaga ang pagandaan natin na kung meron kayong naririnig ko ay kayo sa Diyos na inanabawa. Puno dito ang pinakamalaki sabi ko. Pagkapaganda na kayo. Oo. Ang Kung saan pinakamalaki. po lugar na pinapangalanan po ng Importante, pinakamalaki. na dapat po Ay mag-iingat. tayo magkakaisa. Kung mayroon lang mga sign Isa na tayo ang pinito para tayo magpapakain. Ngayon ang pinito para tayo kung talaga kayo kikilos mo, hindi na pwede na kikilos pa dahil po ay pero nagalit na eh. O tapos wala kayong tubig. Lumaki lang. Napakahalaga po ang maging alerto para yung mga anak natin ay lagi po natin maisipin. Nakikita ng ating kaibigan guys, yung mga babalak na ganun ang ginagawa na ipaabot sa atin para po ay hindi tayo ipukusan po natin sa isang bagay na mayroon pa lang pinapapalak yung Pilipina na ano gagawin natin dito. Ito na gagawin ninyo para hindi po kayo mga panik. Kung mayroon po kayo mga kaibigan, Tabudin. kita po yung magpapagod yan. Brand therapy ka lang. Ito ito yung side niya. Therapy. Magkaroon yung katamaan mo. 2025 sabi niya. Kung saan po karagos magkaroon yung Marikina, Biblia, Lupa. At saka doon sa pwede po yung guys, Quezon City. Oh, ngayon pa lang Katamaan kami. po yan, sabi ko na ating kaibigan mo at saka yun. Ay, di ba sinabi po yun? Isa po yung mga lugar na dapat po pag-ingat. Ha? Hindi lang po dito kasi sa Ilocos Norte. Pagkasinan. Ito ay mangyari. Kung hindi ito mangyari, guys, huwag po nyo sabihin na aking manyan. At least, nagpasalamat tayo. Hindi natin ipagkasalan. Nagkatotoo na. Kasi po, yung sinasabi ng aking kaibigan na hindi sa 2025 year, pero masasagot pa yung tao dito sa mundo. Yung na mabigat na kalamitan. Dito ko naisip na yung itinatawag ko yung pulsolo at saka yung word nangyari. Ngayon po kasi hindi natin na gusto na mangyari ito na yung itinatawag ng ating kaibigan. Kasi nakita ko nila ang babalak parang balita nila doon sa kanilang kita doon sa kanilang harian na mayroon pong malakas na lindol lalo na ay
mangyari po ng tsunami. Kapag tumama yung linggo na may hit, no? Hit point, basta may hit changes. Ito yung pakalalaan natin. Mangyari po talaga. Yung pag yan, hindi natin ipagdasal. Sana po, dasal po tayo. Kaya salamat po kayo na lagi po kayong uploaded. Sana napapasalamat kayo. Sana po sa mga panood nito, kung hindi kayo mahiwala, i-isip ka lang po ninyo. Para ito sa mga tao na hindi po nakapanood pa. Sana po ay mayroon dito madadaanan doon sa mga video natin doon sa Luzon. Kaya sinasabi namin dito kung saan po matama. Kung sino man po mga malapit sa piso ay Marikina, Muntinlupa, asan pa? Nakalimutan ko na Pangasinan, Ipog Sulti, basta Boracay, Palawan, dapat po naging alert po kayo. Sa kamay ko. Ganun, sabi na nga, kung ano man ang mga sinasabi niya, totoo yun. Dasal lang ito ng inyong kaligtasan. Dahil hindi natin akalain darating. Dahil sabi ng Diyos, dasal lang ako. Ay, nakasandal ako sa iyo. At ginagabayan tayo ng Diyos. So, importante, dasal lang ang bawat isa sa atin. Yes. Dumiwas lahat. Dahil ang kailangan natin kasi, lagi akong hiling kung Ama, anong dapat nilang gawin? Pagdasal sila. Dahil ang kalakasan nila, ang dasal nila, nandun ang kalusugan nila. Kung sila ay naligaw ng landas, tignan ninyo rin, makikita ninyo sa sarili ninyo, parang iba na ang bagay, mga kilos ninyo, dahil wala tayo sa Diyos, iba na. Dahil ang iniira ninyo, hindi na ako, iba na, marami ang luho dito sa lupa. Sabi ng Ama, dasal na. Kung sa akin naman, sabi ng Ama, kung ano man ang bagay, ay darating yan, malalaman mo. Sabihin ko sa kanya po, hindi, babayan mo sila. Basta importante, sila rin ang magliligtas sa sarili nila. Dahil sabi ko, huwag ka na magsalita sa kanila. Basta ayusin nila ang sarili nila. Dahil sinasabi ko sa iyo at sinasabi mo sa kanila, bahala sila. Maniwala, hindi, sa kanila ang lahat. Ang tunay na kaligtasan. Tama po. Amen? Amen. Dahil ang lahat yan, sabi ng Ama, kakaibangan, makasarili, anumang magnanakaw, lahat ng bagay, di ang magdadala din sa harapan ko. Hindi ang mangyayari yan. Haharap sa akin. Dahil lahat yan, konsensya nila pa lang, takot na sila. Sabi ng Ama, dahil harap sila lahat sa akin. Lahat ang gawain nila, wala silang karapatan, hindi sila Diyos. Ang hiling lang ng Diyos, magkaisa kayo. Magsama-sama kayo. Magkapinbisig kayo, tulad ako ay nasa inyo. Amen. Amen. Ito sa pagtutulong natin sa mga tao. Sabi ng Ama, ang pagtutulong sa mga tao, tungkol para sa mga bata. Dahil hindi tayo tumulong, yung mga gawain ng mabuti, sabi ng Ama, yan dapat ko gawin. Kayo nang gumawa. Tuloy niyo ang hindi ko nagawa. Ang pagmamalang bawat isa sa atin, sa kapwa natin, ang Diyos ay nasa atin. Amen. Also, kailangan ninyong magsama-sama. Kung sino man ang bagay ay gumawa ng para sa kabutihan ng lahat, bakit hindi natin suportahan? Dahil ang kabutihan ang siyang magwawagin mamaya. Siyang lalabas dahil ang kabutihan, walang away, walang gulo, pag-ibig ang daladala niya. Ang Diyos ay nasa kanya. Amen. Amen. So, hindi ito ang nangyari sa atin. Ilabas natin ang tunay natin anyo. Tayo ay tumutulong. Kailangan natin, hanapin natin
kapwa natin tumutulong. Dapat magkakaisa na tayo para magparami tayong sabi ng Diyos. Mag-ipon kayo mga anak. Yung gawain ko, hindi ko na nagawa, kayong gumawa. Ako na ang magagabay sa inyo. At ako rin. Ang bagay ng anuman ang bagay ang magagawa ninyo na maganda, ako rin ay nasa inyo. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Pareho para ganito, eleksyon dito, mag-isip tayo kung sino man ang makakatulong, makakabuti sa lahat, ikaw ang maghuhusga sa sarili mo. Kung sino man ang gusto mo, iboboto, isipin muna bago natin iboto ang mga ito. Ang sulat, ang pangalan, ang halaga sa lahat. Amen. Amen. Sa akin lang, 113. Right, right. Oh. Dahil ang lahat yan, dito, sa atin, sulitin natin para magkakaisa tayo lahat. Dahil ang ihabol natin doon, samahan, ang gawain mabuti, manalo o matalo, ang samahan, siya pa rin, tuloy natin. Dahil yan ang gawain na mabuti, ang Diyos ay nasa atin. Amen. Dahil wala natin hinahanap ng iba, yan ang kadugtong ng kagustuhan ng Diyos. Magkaisa kayo, magmahalan kayo, tulad ng magmamahal ko sa inyo. Hanapin niyo ang tunay na kasamahan. Itong pangarap para sa makabuti sa lahat, bakit di tayo makikibagay sa kanila? Dahil kailangan natin magkaisa na tayo tungkol sa pagmamahal ng Diyos ang bawat tayo. Maka-Diyos tayo lahat. Kailangan tayo ay magkakaisa. Isa lang naman ang kailangan ng mga para hahawak sa lahat. Okay? 113. Ah, si Mami. Kaya tingin po ba siya sa nila? Kung ano man ang bagay ng nasa inyo sa kalooban, isipin ninyo kung tama ba o hindi, kayo din ang mabuhusga sa lahat. Amen. Di ba? Pagdating ng oras ng nasakuna, yun ang kailangan, ang marunong magtulong. Ihan, mayroon na tayo sandata. Dahil ang mga kasamahan nagkakaisa na. Dahil tulong-tulong na yan. Dahil mayroon tayo samahan na. Itong dahilan, para mayroon tayo samahan. Huwag natin sayangin. Dahil mayroon ng muko, gusto para kapayapaan, katahimikan, kasayahan, at katagumpayan. Ilaban natin ang dapat sa kabutihan ng gawa. Amen. Yan ay 113. Frontliners. Hampir kami siya mali. Tuputan natin. Mabuhay na mabuhay. Wait. Ayan. Oh. Yan. 3 Island. Ganyan, no? 113. 113. Punta natin. Frontliners. Kasi sa akin dito, pas-pas lang ang utusan ng Diyos sa dapat yung mensahe sa langit, yun lang nasa akin. Yung pati kanya, kayo na. Kaya sa akin, pas-pas at saka yung paliwanag Paliwanag. ang mensahe ng Diyos. Tama hindi? Tama pa ma. Iba naman yung bagay sa kanila, iba naman para sa akin. Dahil ako, people ako dahil ako ay nakakausap ko ang Diyos. Dahil yung tungkol sa Diyos, dahil ito tungkol sa taong samahan at maganda, doon ako sumama. Ay nabulol ko lang doon para magkaisa ng lahat. Hindi tayo upan. Anong gawain nila? Anong man ang binigay sa katupa? Gawin nila. Pati yung katungkulan ko, ang hinahanap ko, yung samahan ng kabutihan. Dahil ako ay isa rin naglilingkod din sa mga tao. Kailangan ko rin mga tunay ko rin kasama na naglilingkod sa mga tao. Dapat magkakaisa tayo dahil ang Diyos ay nasa atin. Amen. Right. Yan, shoutout sa inyong lahat yan. Yan, kay Pamela, yung kotse. Kasi sila yung naring. Yan sa lahat ng nariyan. Ito, mamasaya. Oh, one try. 113. Hindi Yan, mapakapi. shoutout kay Gigi. Yes! Number 1 yan. Ito, watching po.
Dahil nasubok na ang gawain ng mabuti, kailangan magkakaisa na. Amen. Importante yan, sabi mo. Kung ano man ang mga balita-balita ng mga dumating mga leader, individual, huwag mong isipin yan. Isipin niyo, magmahalan kayo, magkakaisa kayo. Ang Diyos ay nasa atin na. Bakit? O yan pa rin ang Diyos. O, at kailangan magkakaisa ay Ay, shout out sa five eyes natin. Dito ang masaya tayo nag-share ng mensahe. Ito, 113. Hintayin kong hintayin siya. Malaman sa akin. May Yes. dagdag pa. Ano yung dagdag? United Five Trainer 113. Wow. 113. Wow. Yan ang gusto ng Ama. Magkaisa na tayo, mahalan tayo. Dahil kahit ano man ang mangyayari, ang pag-ibig at magkakaisa, dahil yan mahalaga sa lahat, ang Diyos ay nasa Kanya. Dahil Amen. ang gusto ng Diyos, pagmahalan kayo, magkaisa kayo. Panahon na, para hindi na ako mamimili sa inyo. Kung kayo nagmamahalan bawat isa sa inyo, ako ay sa inyo. Amen. Kung ano-ano man ang bagay ng religion natin, ang religion, sabi ko sa inyo, hindi na nakakaligtas yan kung hindi magrelasyon tayo sa Diyos. Ang Diyos ang simula para magkakaisa tayo. Dapat tayo magkakaisa rin. Para panahon na, tulong-tulong tayo. Ang Diyos ay nasa atin. Amen. Amen. Yan ang tawag nila ay samahan, walang katapusan. Ang pag-ibig ng Diyos ay nasa atin. Amen. Malungkot siya doon. Dito di siya malungkot. Shout out sa six eyes natin. Sister YG. Oo. Kansi. Magtanong kayo para ako ay sasagot din. Kung hindi kayo magtanong, Walang sasagot. Wala pa. Yeah, kahit ikaw po watching po sa inyong lahat. Sa lahat ng narinig. Thank you. Suppose ako na yung minsan. Thank you for watching po sa inyong lahat. Sa lahat ng narinig. Alam mo, magkumas sa kanila sa Yeah, taas. shout out kay Carlos Sabi naman sa akin, Carlos. sino ba magkumas? Si Ama. Jesus. Ang Diyos katastasan magkumas para sa pagkakaisa ng lahat. Oh. Dahil yun ang gusto ng Ama para masaya ang lahat. Dahil ang basbas at mensahe, kahit kunting mensahe at sakat naman, tapos sa puso. Tama po. Huwag sa puso, sa puso lang. Mamaya, puso, hindi naman na puso mo. Kayo ay magsabi, hindi ako. Dahil ang lahat yan, kailangan natin magkakaisa na. Kasi masaya, ang sabi ng Diyos sa akin, alam ninyo, sabi ng Diyos, sabi mo sa kanila, alam ninyo, kung nagmahalan kayo, nagkakaisa kayo, hindi kayo naghihirap. Pero tulong-tulungan kayo. Lahat ang bagay, kaya ninyo. Nasa pagmamahal ang dahan-dahan ninyo. Hindi yun. Kanya-kanya kayo. Hindi kayo nagpapansinan, hindi na ba? Paano sabi ng Ama? Isa ang hinihingi ninyo, isa. Ang sinasama ninyo sa pangalan ko, bakit hindi kayo nagpapatiyan, hindi kayo nagpapansinan? Ano ba klase? Ano nangyayari sa inyo? Ang tanong doon. Sino makakasagot to? Tayo ay maka-Diyos. Isa. Mabuti pa na sa mga iba-iba dyan ay magtulong-tulungan sila. Bakit tayo ay hindi? Dahil ang lahat yan, magkakaisa rin tayo. Dahil ang isang Diyos, isang country, tatlong country, one God, One three. God.
Kasi kailangan ko lang naman may boses kayo. Oo. Dahil kung wala kayo boses sa akin na lahat, kailangan ko naman, ganun naman sa inyo. Kasi kung hindi nyo sasabihin yun, ay hindi nyo naman sasabihin ang good. Dahil good naman yan, kung problema, kinurek nyo lang. Tama hindi. UF? P. First rider. Pagkakaisa tayo, ang lahat. Si Alicia po, si Alicia. Ay, wadya. Sibuyas sama sibuyas. Thank you sa inyo, salamat. Salamat. Luto dun sa bahay na nito. Habang nag-aalaga ang mga Sa sunod ng taon, ganyan na tayo. Dito habang Pilipinas, maging ganyan. Ito simula na ito. Alam mo lahat ito nangyayari sa atin. Gawa sa kasya. Hindi ko dumalaw sila. Hindi naman dadalaw sila kung binulong sa kanila ng Diyos. Dahil ang Diyos lahat ang nagsimula ito para magkakaisa tayo. Dahil wala na yung mga spiritual, yung tunay mga spiritual hinahanap at iba na ang lumapit sa atin. Una ng sundalo ang lumapit sa atin. Dahil ang sabi ng Ama, kailan tayo maging magkakaisa kung huli ng lahat. Ito, mabuti ito may lumapit sa atin. Ito ang hinahanap ng Diyos para pagkakaisa ng lahat. Panahon na kasi ang Pilipinas ay pinili ng Diyos. Ang bandera natin, tinutukan ng logo natin. Siya rin, ang sabi, yan ang paninindigan ninyo dahil ang logo ito ay galing sa Diyos. Dahil bituin ang bumaba dito. Si Jesus, bituin din ang uminaw sa kanya. Ito naman, bituin din. Dalawang bituin ang siya nagtatak dito sa David Cruz. So, mahalaga, mapalad kayo, may aral kayo, ako wala. Nagsasalita ako, panay ay binulong sa akin ng Diyos. Itong sabihin mo, kasi ang Diyos talaga, nakita ko, ang itsura niya, Jesus Christ talaga, ay ang mukha niya, ay parang Meksikano siya. Ang bigote niya, puti lang. Ang buhok niya, ganitong style. Mapan siya. Dahil, hindi lang, sabi nila, ang taong ang makikita niyo ang Diyos na mamamatay, hindi. Gawin mo, ang gampanan mo ang iyong katukulan ng hindi nakakasakit sa kapwa at yung kagustuhan ng Diyos, ipapakita rin sa inyo ang Diyos. Ang Diyos ay isang buhay na dito sa lupa. Hindi ba sinabi sa Biblia, hanapin mo ang aking mukha. Ibig sabihin yun, nag-iibang ano na ang itsura ng Diyos. Pag pumunta sa Amerika, Amerikano siya. Kung pumunta siya sa China, Chinese siya. Pag pumunta sa Pilipinas, Pilipino siya. Dahil ang Diyos, ang siyang lahat. Siya ang nakakalaw kung anong gusto niya gawin. Dahil walang posible sa Kanya. Okay? Por eso ang lahat yan, sabi ng Ama, ang lahat yan, at kapit lang tayo. Tulad natin din. Isipin natin kung bata tayo, cute tayo. Medyo maging balulat tayo, wapo tayo. Pagdating ng balulaki na tayo, handsome na. Pagtanda natin, masama na ang buka. Dahil palubot na tayo, dahil sabi naman, ay magbabago yan lahat. Ang sama na. Ang lahat ng anyo, nagbabago. Puso kailangan natin, ang sabi ng Diyos, hanapin niyo ang aking buka. Dahil ang lahat man, ang bagay, ay ang Diyos ang nakakalam. Basahin ko nga. Magandang hapon po sa inyo pong lahat, Ama, brothers and sisters, mga nanonood. Ito po yung sinasabi po ni Ama ay nakasulat din po sa Bible at nandito po sa 2 Chronicles chapter 7:14. Kung ang aking bayan na tinatawag sa pamamagitan ng aking pangalan ay mapagkumbaba at dumalangin at hanapin ang aking mukha
at talikuran ang kanilang masamang mga lakad. Aking nandidinggin sa langit at ipatatawad ko ang kanilang kasalanan at paggagalingin ko ang kanilang lupain. At ito na po yung pinapaliwanag ni Ama sa atin na kapag dumadalangin tayo at sinusunod natin ang kalooban ng Diyos, ang Diyos ay magpapakita sa atin. At ito na po yung pinapaliwanag sa atin ni Ama Eden. Nandito po sa 2 Chronicles chapter 7 verse 14. Yun lamang po. Maraming salamat po. Maniniwala kayo. Ang Diyos, minsan nakakausap mo sila sa panaginip. Ha? Lahat, maraming misahe sa inyo, binaliwala ninyo. Ang tanong doon, binabaliwala ninyo. Maraming bagay, pinapakita ng Diyos, minsan, binabaliwala natin. Hindi yung misahe yun. Kailangan natin i-focus bakit nangyari ito. Ilang beses, paulit-ulit ang panaginip natin. Ay, nakausap mo, pupunta na may ganito. Dahil hindi ninyo parang Yan, shoutout kay Madam. mahalaga, paniwala ginagawa ninyo. Dahil kung tutusin, matagal na kayo kinausap ng Diyos. Dahil ang Diyos ay lagi mahanggan sa panaginip. Ang mga bulong sa inyo ng Diyos, bakit di mo itanong, itutok mo ang sarili mo sa Kanya? Siya ba ang tunay ng Diyos ang bulong sa akin? Dahil ano ba yung tura niya? Minsan magpapakita sa inyo kung kayo ay tutukan niyo siya. Dahil lagi sa atin, kinakausap tayo hanggang sa pagtulog natin at kinakausap din tayo ng Diyos. Okay? Kayo ba? Hindi kayo kinakausap ng Diyos kung natutulog kayo minsan, nanaginip kayo. Maraming bagay na, bawat isa sa atin, maraming bagay na binalibalian natin, baliwala natin. Parang kinalimutan natin dahil parang wala siyang halaga sa atin. Kung mahalaga tayo sa Kanya, isipin natin yun, bakit inulit na naman? Ngayon, pag susunod sa panaginip, dala-dala mo na yun, Ama, ano bang bagay, pag lilingkod ko sa inyo, ano ba bagay gagawin ko dito sa mundo? Dahil, yung paulit-ulit panaginip yun, mayroon sinadya ng Ama para ikaw ay mayroon gagampanan dito sa lupa. Dahil ang Diyos, hanggang sa panaginip, dala-dala niya, makakausap ka dahil ang panaginip, ang espiritu mo at lalapit, siya mismo mag-usap ka. Dahil katawan niya ay nakatulog, nagpapahinga yan. Dahil katawan niya yan, ikaw ang kaluluwa, kausap mo. Kausap ka niya ang Diyos. Dahil kung palagi yun, ibig sabihin, mayroon tinakda para pagawa sa iyo. Amen? Amen. Ibig sabihin, nag-iip ako, bakit nakalimutan ko? Dahil hindi mo siya ay tinutukan, hindi mo siya mahalaga sa kanya. Ang mga sinasabi niya para walang halaga yun. Kung tinutukan mo yun, dala-dala mo yan, bukas, malamaman mo. Kung pa naginip ito, kataman na naginip ka na naman ulit siya. Siya pa rin. Ano ba ibig sabihin ito? At lagi kayo nagpapakita sa akin. Yan. Amen. O sabi niya, ay nakalimutan ko dahil hindi natin siya tinalagaan. Binaliwala natin siya. Ang Diyos nakakausap lagi hanggang sa panaginip. Makikita ninyo kung ano man ang gusto niya. Tutukan niyo, isipin niyo. Bilang araw na naging ulit, meron ka na kasagutan mo. Amen. Diba? Mahalaga no? Nakikinig din. Tama eh. Kaya tiga for watching po. Ayan sa inyong latayan. Nag-stay sa amin live. Sa panbag. Sila. Kasi, hindi lang daw sa ganun. Hindi lang. Marami pa. Dahil akala ninyo, balik. Yung tumatayo yung balahibo ninyo. Tumatayo yung balahibo. Pagkapasok ka, niyakap kayo ng Diyos. Kulang na lang salita kayo. Hindi nakakatay balahibo. Ang Diyos yung nagyakap sa inyo. Ang kulang na lang. Ama, maraming salamat. Ang iyong mga yakap. Ano ba ibig sabihin, Ama? Ang magagawa ko ay para maganda sa inyong kaluluwa. Kung papasok ka dito, tumayang balahibo mo. Ibig sabihin nila sila, doon lang ang kulang ang pag sabihin mo, Ama, ano ba ang paglilingkod ko? Ano ba magawa ko
para masaya ka lang naman. Alam mo yan, sinabi ng ama. Yung balahibo yung tumatayo tayo dito sa templo. Niyakap tayo. Kailangan ang puso at isipan natin, Ama, maraming salamat. Ano ba ang gusto ng bagay ng gagawin ko? Lugod-lugod masaya kayo. At ako ay maglilingkod sila. Amen. Marami tayo dito, tumatayo ang balahibo kung siyang pumapasok. Opo. Oh. Oo. Yes. Kung makasarili ka. Kami lang nakakarinig. Sige, sige. Sige. Hello. Hello. Sige. Magsalita ka. Wala. Lahat tayo. Hello. Niyakap-yakap tayo ng Diyos. Dito sa templo, niyakap tayo. Yung tumatayong balahibo yun. Niyakap tayo. Tulang lang ang paliwanag ninyo ang bawal. Ano yung time namin yung magulo ang isip mo. Yes. Tapos, hindi ka lang, nagdadasal ka na bigyan ka ng kapayapaan. Yes. Yung madaling araw mo, bigla na lang silang magpapakita na. Nung nakita ko kasi ako talagang nakita ko sila na nakikipag-usap sa akin na binigyan nila ako ng isang yakap. Yes. Tapos, yung pagkatapos ng yakap na yun naman, parang nag-ano yung puso ko. Humiling ako ulit ama na isa pa. Bigla ulit silang nagpakita. Yes. Kaya sabi ko ako salamat. Parang yung magulong isip ko, magliliwanag. Oh, totoo yun. Pero totoo talaga na Kasi, lahat kayo, minsan, akala nyo, nakakalimutan yung nakikita. At hindi nyo alam, niyayakap kayo, bakit nakatayo ang balahibo ko tungkol sa salita ng Diyos, kapag tumayo ang balahibo mo. Ay, anak, nandito ako. Ang kulangan sa atin, minsan nasaktan, baka may anyagin yun, niya ako. Yun ang lagi sabi ng ama, ako, ginawa kong multo. Ngunit namin ang pumasok sa iyo, ibig sabihin, pag-ibig ng Diyos yun, yanabang ka. O, takutin niya, mahilig siya, kwento-kwento ng mga multo na lang sa isipan niya. Tawa, hindi. Tama po. May anyani, sabi ng ama, paano ko lalapit sa iyo, paano ko yayakap sa iyo, mamaya sabi, anyani naman ako. So, dahil ang lahat yan, sabi ng ama, kung ano man, hanggang sa pag-inigilid, hanggang sa minsan, binubulong sa iyo, may sinabi sa hindi mo alam, Diyos na yun. Dahil yung mga mali, sabi niya, huwag kong gawin niya na makakasira sa iyo. At kung ikaw ginawa mo yan, binaliwala mo, hindi mo alam at sinubutan tayo ng Diyos. Amen? Para sa maraming bagay, kahit nalaman natin ang dito sa mundo natin. Dahil ang Diyos ay pag-ibig. Kung sabihin ko sa inyo, maraming bagay na niyayakap kayo ni Jesus. Ang nangyari yung time na yun, yung nagpakita si Ama sa atin. Yung bago tayo mamumpisal kay Ama, na gusto ko na ayaw nila akong basbasan ng time na yun. Kasi yun ang utak ko, kung gusto ko lang magpaalam o magpapatuloy sa mission. Yan yung time. Kaya nung nag-ano ako kay Ama, ayaw nila akong basbasan. Kaya yun yung time na sinabi ko na yung binasbasan din nila ako kasi sinabi ko sa loob ko. Dahil ang sabi ninyo, ng Diyos ay pag-ibig. Sabi na ama, kung ayaw mo sabi, bakit ka pang may magbasa? Ngayon, kung ikaw ay sumunod sa akin, bawas-bawas sana. Para maging matuwid ang iyong kaisipan, ako ay nasa iyo. Lahat ng mga problema yan, at sinusubukan kaya mo yan, huwag ka magkatali dyan. Kasi Ama, yung time na nung nagpunta tayo ng Ogdalito, lahat tayo.
merong mga salita na Na hindi maganda. hindi maganda. Kaya, yung utak ko, magpapaalam na ba ako ama o kay ama o magpapatuloy sa misyon ko. Yun yung magulo sa utak ko. Kaya yung unang time na magbasbas tayo, hindi ako pinagpasan. Yes. Kaya yung pangalawa, yung sinabi ko na yung totoo kung bakit hindi ako nabasbas. Yung walang binigay ni ama yung basbas sa akin. Yes. Kaya lahat yan para pagbabago. Tandaan ninyo, ito sinabi sa akin ng ama. Kung may lamig, pumapasok sa inyo, parang tumatay marami nyo. Ako yung anak. Huwag mo sabihin, anyani. Oo. Yun yung- Ayaw ka mo, mutuloy ito ng bakit malamig ako, inalimigan ako niya ako. Bakit hindi mo sabi ang tunay na Espiritu, ang Diyos? Tama po, Ama. Spirit ng Diyos na sa inyo. Yun yung presensya ng Ang Panginoon. katawan yan, kulungan ng Espiritu. Oo. Kung hindi makakalis ang Espiritu mo kung gising ka, ang Espiritu mo hindi makakalis. Kung hindi tulog ka. Naglalakbay. Uy, tayo pala yung bukod dito. Hindi mo yung iisip, ay Lord, maraming salamat at nalunod mo. Usang lahat yan sa salunod tayo ng Diyos. Huwag natin isipin ng ano man, ng bagay na hindi yung mga isip natin maganda. Alisin natin. Bakit? Hindi natin ipasok si Lord. Si Lord lang ang pag-asa natin, wala nang iba. Amen. Lahat yan. Walang punot-dulo na dito tayo dahil sa Kanya yan. Gusto tayo pasayain niya dito. Huwag natin sabihin natin ay akala mo sino ka, akala mo ay wala kang kamatay, may hangganan ka. May hangganan ka. Huwag mo sanayanin, nandito kayo. Mag-ipon kayo ng kayamanan ng Shoutout kay MC Daniel. Okay? So ang lahat yan, ang Diyos ay nasa inyo. Ngayon, magsimula ngayon. Kung mayroong lamig doon sa bahay ninyo, Lord, maraming salamat. Ang tunay na Espiritu ng kabutihan ang magyayakap sa atin. Ang kayo makadiyos, ang nangay tumayo, ang balibo mo, pagpasalamat tayo kung Lord dahil niyakap tayo. At isang binubulong tayo ay magandang gawain. Sabihin mo, Lord, maraming salamat at gagawin ko kung ano man ang gusto niyo sabihin sa akin. Amen. Kahit ano man ang paggawa niyo sa akin, gagawin ko. Dahil kung di na sa inyo, wala ako sa lupa. Kung di dahil sa inyo, wala na ako. Ay itong sa posisyon ko ito. Nakaupo sa gitna ng mesa. Amen. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Paano yung pag pumunta ka ng patay mo, Nanginig ay ang Espiritu ng Diyos ay nandoon. Yung patay, tanda mo, ang patay ay hindi yan gagalaw yan, patay na yan. Yung Espiritu, kapag anak at ginalaw mo ang kapatid mo, ang namatayan. Dahil advance kasi, nanyanya ko, Oo. namatay. Dahil, Nanya- siyempre, yung ama, at tanggapin mo na si ama, at hindi ka naman yayakapin. Siya, Jesus ang nagyakap sa iyo dahil anak, at hindi mo siya kinakalimutan. Tama po, Ama. Eh, sabi nila, At mga huling hininga niya at nandito kayo, dumalaw kayo. Kayo. Huwag mo isipin, anyani. Dahil ang patay, walang magawa yan. Ay importante, yung pag dalaw mo sa Kanya, kung respeto mo sa Kanya, ang Diyos ay nasa iyo. Amen. Ika-guide ka ng Diyos. Lalabas ka, sabi ng ama, may anyani yan. Yan ang mga karami. Pagpunta niya, may mga tandaan ninyo. Ay, ang Diyos, ginagabayan kayo, walang anyani. Hindi niya alam ng Espiritu, hindi niya alam kung saan siya patutungo. Ngayon, hindi yung anyani yan. Dahil ang manuman ang matayong balayo, ginagaid kayo ng Diyos. Amen. Amen? Yung nakita mong nakatayo yung kaluluwa niya dun sa Kaya nakita mo, kausapin mo, kasi hindi mo papatay sa iyo, ang papatay sa iyo, ang nervous mo. May sasabihin. Dahil sabi niya, mali na siya, si Malo, pinakita ko, ang atong Espiritu, noon, katawan ko, hindi siya natatakot. Ngayon, Espiritu na, nakalamang siya sa akin, may katawan siya, bakit hindi niya ako,
Kasi ililigtas. nung dalaga ako, may namatay na kamag-anak si Uncle sabi yan. Ngayon yung time na yun, hindi pa nasabi na namatay yung kamag-anak. Nakahiga kami, nakita ko siya sa may paanan. Imbis na kausapin ko, kinuha ko yung kumot ganyan. Alam mo yung espiritu yung napakita sa'yo, may ibig sabihin yun. Gusto mo yung misay sa'yo. Ang problema mo naunan tapos mo. Sabi niya, mapahalat kayo. Gusto minsan sabi ko sa inyo, kung wala ka ng katawan, walang magpapaliwanag sa inyo. Nandiyan ang kabalo ninyo. Dahil akala nyo multo. Hindi yan. Multo yan. Dahil, at sabi nyo multo, hindi. Darating tayo dyan. Dahil ang katawan lang natin pinahiram ng Diyos. Ang katawan lang nawala. Buhay na buhay tayo. Papalag tayo may katawan, pwede tayo magsalita, pwede tayo maga. Dahil ang lahat yan, ang gusto natin, pwede. O sa binawin yung katawan natin yan, wala na. Lahat may hangganan. Sino ba may walang katapusan dito sa mundo? Lahat na wala. Ngayon, espiritual, ito. Espiritu na nakita mo. Ay, dapat huwag kang matago. Ano po, masalamat at pakita ka. Ano bang bagay gusto mo sabihin sa akin? Gusto sabihin. Nauuna kasi dahil nanonood kayo sa mga multo dyan, mga anyani dyan. Dahil yun. Pinsan mo yun napakita ha. Natakot. Na lang may ay. Shout out kay Sister Susan. Ito yung nangyari sa akin, Ama, yung namatay yung kapatid niya. Until nandun sa may gate. Sabi ko kay auntie ko, umiyak na ako, auntie, nandyan si Uncle. Tapos sabi Kasi mapalad ka. Gusto niyo pakita. Gusto ka niya. Kahit isip lang kakausap mo. Kasi wala siyang boses, isip lang. Maintindihan mo anong ibig sabihin. Maintindihan mo dahil isang espiritu siya, kaya niya lahat. Malalaman mo ang ano man sasabihin niya, malalaman. Dahil nakita mo siya. Nauna ko para sa kanila. Tulungan mo sila. yung isang nangyari sa akin naman, yung matandang babae na talagang nakadagan talaga siya sa akin. Tapos hindi ako makagalaw. Mag-uumaga naman. Yun, ibig sabihin yan, hihingi ng tulong sa'yo. Sabi niya, gabayan mo ako. Pagdasal mo ako. Kasi gusto niyo ay paano mo ako? Akuin mo lahat ng mga bagay. Gusto ko sasabihin, ipapaliwanag mo ang mga bagay ang hindi ko nagawa ng maraming bagay. Hindi nagawa ng anuman ng kagusto ng Diyos. Gusto niya humiling dahil isa ka rin pinto ng Diyos. Amen. Totoo yun naman. Ha? Totoo yun. Humingi siya dahil dinagdagan katulungan mo ako. Ang espiritu ng katawan niya gusto niya pumasok para magsalita siya. Alis ang espiritu mo, kaya na magsasalita kayo. Walang makapaliwanag. Kasi yung dalaga ka pa, wala kang doon. Oo. Ngayon, hindi ka na talaga, nandito ka na. Bata ka pa. Takbo ako sa bahay namin. Nawala na yun. Wala na. Dahil ang lahat yan, sabi naman, may isa sabihin sa inyo, ang nauuna kasi mahilig kasi ang mga magulang, mga kaibigan, mga kapatid, nandiyan ang multo. Multo sabi nila. Yung mga kapatid ko noon, yung mga kuya ko, sabi niya, May multo kung dyan. may pupunta sa kulita, sabi niya may multo dyan. O sabi niya, ulam, kahit tayo, bilibin ulam sa akin, saan mga kita mamaya. Maglaro tayo, sabi niya, maglaro tayo. Dahil, hindi ka makukulang pati kanin. Kasi pagkatapos yung pagkain nyo, binigay mo, takbuhan ka na. Yung mga bata ng mga kapatid, maraming bagay, dahil ang panahon mo talaga, takirap. Ano ba sasabihin mo? Makikita mo yung espiritu na Yes, shout out kay Madam Romita. Yun, may papakita sa'yo kasi hindi ang tulong sa'yo. Kasi, tignan mo yung kapatiran niya. Yung kinakausap ng espiritu, no? Makakausap niya yung espiritu ng mga patay. Kausap. Dahil kailangan, ay, ganun ka rin. Huwag natin sayangin. Ano, magdasal ko rin eh.
Oh, dasal na ano? Oh, dasal na tayo, oh. Ama, maraming salamat. Iba na yung pintuan namin ito. Tungkol sa mga ano. Tungkol sa inyo din dahil sa Espiritu. Dahil sa kanila ay panay multo. Ang sinabi Multo niya, lahat. ito naman binanggit ni Oma, ay tungkol sa inyo, niyakap kayo ng Diyos. Amen. Ang tunay na Espiritu ng Diyos ay nasa inyo. Amen. Dahil ang lahat yan ay mabuhay ang Diyos, mabuhay tayo lahat. Yan. Ang lahat ng bagay nandito ay ang Diyos ang daan para tayo nagkakaisang lahat. Mabuhay, happy birthday, mabuhay magkasama. Ayan, happy birthday. Yan, blessed birthday sa inyong lahat. Yan, tapos na po ang Mamaya, ating bigyan kita ng- gawain. Kabit mo sa inyo. Tapos tayo po mag-end live na. Kabit. Ingat po lagi yan. God bless. Thanks po sa pagpunta sa akin live. Kagusti. Thank you for watching and God bless po. Tayo po mag-end live na para madali. Ingat po lagi.